So yan, good day nga pala sa inyo mga kaalpa, no? For today's video vlog nga pala, eto, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng TRC Racing Sub-Zero Cooling Radiator dito sa Honda Click 160 natin. So by the way, ang pagkabili ko nga pala rito sa online dito sa Shopee ay nasa worth 2,700 pesos nung double digit sale nung April 4 or 4/4. Ayan. So napakamura. Kapag kabibilhin nyo to sa labas, papatak to hanggang 3,000 plus. Mga estimate ko mga 3,200 or 3,500. Ito yung nakita kong pinaka budget meal na 2 rows na radiator. So maganda ito kapag lalo kayo naglo-long ride, kapag madalas na bumabiyahe ng malalayo, tapos kung loaded yung engine niyo. So yung sa stock kasi saktuhan lang, wala namang problema sa stock. So kung wala kayong magawa sa pera ninyo, so ito, panoorin nyo yung mga vlog ko, bibili tayo ng mga piyesa, i-review natin yan, tuturuan ko pa kayo kung paano mag-install. So yan, may sakit pa tayo ngayon, so ipipilit lang natin mag-vlog for today's video, no. So by the way, hindi ito sponsored ng TRC, so binili natin ito sa sarili nating bulsa. So bali, ito yung laman nung box nya. So ito yung pinaka radiator. So kung mapapansin niyo, napakaganda, all black siya. By the way, pang PCX 160 ito. So same engine lang naman sila ng ADB 160 tsaka Click 160. So dito meron siyang nakalagay na TRC Racing, tapos PCX 160, and then may nakalagay rin dito na TRC. Ang kagandahan dito sa TRC na Sub-Zero, meron siyang protection dun sa mga cooling pin compared dun sa mga ibang brand. So wala siyang protection dyan. Kaya kung mapapansin niyo, madaling ma-UP yung mga cooling pin. So mas advantage to compared dun sa mga ibang brand. So ito yung isang unit natin, yung Click 125. Ito naka BRD tayo. So ito, kupi-kupi na yung mga cooling pins nito. Kung bubuksan natin, ayan, no, kupi-kupi na yung mga yan. So bawas sa foggy points tsaka sa value kapag ibebenta ninyo to, pag i-dispose ninyo. Maganda naman yung BRD. So try naman tayo ng ibang brand, di ba? Medyo mahal lang kasi ito, nasa worth 5,500 kasi yung mga ganito eh. Kaya dito muna tayo sa TRC. Tapos pag bibili kayo nito, meron na siyang kasamang radiator cap. Ayan, may nakalagay dito TRC never open, hot kanya. Then dito meron siyang kasamang TRC Racing sticker. Tapos syempre ang gagamitin nating coolant, so ang madalas ninyong nakikita yung Preston, tapos yung isa pang brand. So gagamit naman tayo ng ibang brand, so hindi tayo mag-stick sa isang brand, so para ma-review rin natin kung gaano kaganda. So ang pagkabili ko pala dito sa Petron Super Coolant, nasa 150 pesos lang siya. So 1 liter na. So kapag gusto niyo bumili ng mga ganitong pyesa, so ilalagay ko yung mga link niyan sa Shopee dito sa description box tsaka sa pin comment. So i-click nyo na yan, rekta Shopee na kayo. So ito, buksan na natin. Wala kasi tayong taga video eh, tulog pa sila. Ang hirap mag-vlog ng mag-isa. Ayan, tanggalin na natin sa plastic para makita ninyo kung gaano kaganda yung TRC. Di ko lang alam kung powder coated itong TRC . So dito, honest review natin, napakaganda ng looks. Ayan. So natanggal na yung mga takip na kulay pula. Kung mapapansin nyo dito sa part na to, yung ibang part dito parang natatanggal yung pintura nya. So kung hindi kayo maarte, hindi naman yan makakapik sa performance. So matatakpan naman ng hose natin yan, at saka nakatalikod naman. And then tanggalin natin itong cover nya rito. Ayan. So ganito yung itsura nya. May mga part na hindi pulido yung
pagkaka-paint. So, ganyan siguro talaga sa factory. Tapos dito, kung isa-side nyo siya, pansinin nyo yung banda dito, parang nagpuputi, no? Or alikabok lang. Alikabok lang. Kala ko nagpe-fade yung kulay. So, eto, honest review tayo, hindi tayo bias. Kaya nga motor review eh. So, pakita natin yung bawat sulok. And napakaganda naman ng pagkaka-paint nila. Ayan. Tapos, yung sa mga cooling pins, and maayos naman. So sana tumagal to at hindi magkatagas. Wala sanang maging problema sa long ride natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung protection nya. Kahit hindi na kayo bumili ng mga radiator cover, no, talagang mapoprotectionan nya. Kahit tumalsik yung bato rito, hindi mayuyupi yung mga pins nya rito. So napakaganda naman, talagang cover na cover. Tapos, kung mapapansin niyo yung mga weld niya, ayan, napakaganda, oh. Diba? Ayan, tutok natin, focus natin sa camera, pati dito sa ilalim, napakaganda naman. So, sa BRD kasi, kailangan mo pang maglaki ng butas kapag kakabit mo sa mga click. Ayan, so dito siguro plug and play na lang to. Ayan, oh, napakaganda. So, napakita na natin yung final looks nito, oh. Good naman yung design nya, 9 out of 10. Tapos yung overlook nya, 10 out of 10. Tapos yung pagkakapintura, 8 out of 10 kasi may mga paint dito na hindi pulido. Ito, pansin ko lang dito tayo sa maliwanag. So dito sa bandang part na to, ayan, oh. Ayan, kala nyo hindi ko mapapakita to, Ito, parang nagbubbles yung paint dito. Ayan, oh. Sana nakikita ninyo. Ayan, kinuskus ko na ng kamay natin. Hindi talaga siya nawawala. May pagka-bubbles yung pagka-paint nila dito, banda dito. Ayan, oh. Focus natin. Ayan siya. So, negats tayo rito. So, ito pala yung gagamitin nating tools. Yung Makita na impact tools, Plyman socket set wrench, and then yung plies, tapos T-wrench na size 8. Ayan. Pagka gusto ninyong bumili ng Plyman socket set, tapos yung Makita, iwan natin dyan yung pagbibilan nyo sa baba. And then, kuha na rin kayo ng Tupperware or pangsalo dito sa pagdedrainan natin ng coolant. Nakalimutan kong sabihin, no, gagamit din pala tayo nitong 46 pieces. Bali dito, tatanggalin muna natin itong side skirt para matanggal natin itong radiator cover. So, dalawang tornilyo lang yung tatanggalin nyo rito. Tapos, meron dyang push pin lock. Ayan, tanggalan natin. So, natanggalan natin yung dalawang push pin lock dito. Ngayon, ang susunod naman nating tatanggalin yung radiator cover. Tatlo yan. Gamit kayo ng T-wrench na size 8. So, ito kasi mas maganda to. Pasok na pasok yung ulo rito. Ayan, natanggalan natin. Hugutin nyo lang yung cover. So ito, tatanggalin muna natin itong drain bolt ng radiator. So gamit tayo nitong tools na star. So dito yan sa 46 pieces. And then, ang susunod ninyong kakalagin,
yung dito sa taas sa radiator cap. Gamit tayo ng size 10. Para bubulwak yung coolant. Tignan ninyo. Kasi may science yan. Ayan na, i-drain muna natin siya. Kailangan talaga may pangsalo kayo para malinis yung pagkakagawa. Tsaka hindi madumi, hindi dugyot, hindi siya kalat-kalat. So after ninyong ma-drain, tatanggalin naman natin yung tatlong bolt dito. Ayan. Ay, 4 pala. 1, 2, 3, 4. So para mapadali yung buhay natin, gagamitin na natin yung Makita Impact. Mumurahin lang to. Ay, tumatama yung ulo. So dito gagamit tayo ng maliit na ulo. Ayaw magkasya yung bala ng impact natin. Ayan, malapad kasi. Tumatama siya doon, no? So ito yung gagamitin natin. Tapos pagka medyo naangat nyo na siya, gagamitin na natin itong plies para matanggal natin itong hose clip nya. Ayan, paluwagin nyo lang, tsaka nyo hilahin. Ito, gagamit pala tayo ng long nose pliers. Tatanggalin din natin yung dito sa taas sa reserve nya. Link na nga dun sa hindi mo ganito. Tapos itong sa baba na lang. High blood na naman nila ako kahapon. So dito, ang kagandahan dito sa TRC radiator, hindi na siya di tornilyo. Ayan, di roscast na lang din siya. So less hassle para hindi na kayo mag tutornilyo. Yun lang, takaw-nakaw lang ito. Ingat na lang kayo kung pupunta kayo ng Pangasinan kasi ninanakaw yung mga ganito eh. So be aware lang sa mga beach, sa ilog. So mas maganda, dali nyo na lang yung stock ninyo para iwas aberya. So napakaganda oh. O diba? Ito naman yung sa stock. So makita nyo naman yung difference oh. Tsaka ang kagandahan dito, CNC cut na rin yung thread nya. Medyo mabigat yung sa TRC. Dito kasi sa stock, plastic lang siya. Ayan. Tapos ito yung loob nyo. Pakita natin yung loob. So ito ipopokus natin. Ganyan kalalaki yung mga butas niya sa loob. 2 rows na yan napakalaki. Tapos yung materials dito napakaganda oh. Talagang makita mo yung precise cut ng thread. Napakaganda oh. Alloy na alloy. Alloy din siguro to kaya medyo magaan siya. Ayan, napakaganda. So kung i-compare natin siya dito sa stock, medyo malaki yung sa TRC oh. Ayan, i-side view lang natin. Ayan, makita ninyo yung difference. Parang dinoble yung laki nung sa stock compare dito sa TRC.
napakalapad. Pati dito sa taas, ayan ang lapad dito, di ba? Tapos ito yung likod. Same size lang siya kasi pagka ikakabit mo to, plug and play lang. So mas malaki lang ng 2 times itong TRC. So yung mga 2 rows ganito kalalaki. Kaya marami kayong radiator coolant na may lalagay. Yung sa capacity niya madadagdagan ng konti. Ayan. So kapag long ride, mas maganda to. And then lalong na kapag kargado yung engine niyo. So ikakabit na natin siya. So bali dito gagamit tayo ng used oil. So ang gagawin natin dito, magpapahid lang tayo ng katiting dito para hindi tayo mahirapan magpasok. Ayan, yung saktuan lang. Kumbaga pampadulas. 'Di ba? Sa tao nga dinidilaan eh. Dito sa mga pyesa nilalangisan. So bali dito hindi ko na napakita yung paglapat. So madali lang naman yung paglapat niya. Ipupush nyo lang yung radiator. Ayan, halimbawa ayan, natanggal siya. So ito yung guide niya. Ayan, ipupush nyo lang siya dyan. So ito yung pinakatanda ninyo. Kailangan pasok na pasok siya dyan. So dito meron tayong medyo malit na problema. Kailangan natin magpalit ng tornilyo. Alam nyo kung bakit? Ito kasing stock bolts ng radiator, medyo mahaba siya. Kailangan natin magpalit ng medyo maikli. So ito, tinry ko yung sa may Allen bolt. So bibili tayo ng ganito. Tsaka pansin ko pagka ganito kalaking ulo yung ipapalit ninyo, magagasgasan yung radiator ninyo. Ayan. Dito bumilid na tayo sa bolt center. So wala silang stainless. Yung itim lang yung meron. Pero parang stainless lang din siya, no, na nakulayan. Bali dito nag-fitment check muna tayo. So saktong-sakto lang yung tornilyo. So wag ninyong unahin na ikabit yung tornilyo. Katulad nga ng sinabi ko kanina, unahin yung ikabit yung hose. So pagka tornilyo yung inilagay ninyo, mahirapan na kayong ikabit yung radiator hose dito. Ayan, nahirapan kasi tayo mag-install kanina eh. Kaya nag-fitment check muna tayo kung may tatabasin. So bali dito bigyan ko kayo ng tips. So medyo napalaban tayo ng konti. So yung tips na may babahagi ko sa inyo, tanggalin nyo muna yung hose dito sa baba. Ayan, so nakuha ko na yung technique nya. Tanggalin nyo muna to dahil madali lang naman install to. So una nyong install na tornilyo sa ilalim. Sa part na to, ito yung pinakamahirap na i-diretso. So ayan, align na yung mga yun, no? Tutok na sa butas yan. Unahin nyo sa baba, dito sa right side, tapos dito sa left side sa taas. And then dito sa hose sa taas, wag nyo ganong ipapasok. Magtira kayo kahit 1 inch. So mahirapan kayo dyan, promise. Mamumurit kayo sa pag-install ng radiator dito. So eto, nakuha na natin yung technique nya. Ngayon madali na lang ito. Nakuha ko na. Tapos dito sa banda dito, gamit kayo ng ganitong extension dun sa may 46 pieces tools. Ayan, para malinis yung pagkakakabit natin. Tsaka maiwasan natin yung mga dent or gas-gas. So bali dito, okay na siya, no? Ganyan na yung itsura niya. Medyo napalaban tayo dun, Pero nakita nyo naman yung tindigan ng TRC. Napakaangas. So dito magsasali na tayo ng Petron radiator coolant. So dito i-bleed na natin siya. Pandarin na natin yung engine para hayaan natin mag-circulate.
Tsaka magmamonitor tayo kung may tagas para ma-return agad natin sa seller. Konti lang. Yeah. Para mawala yung bula. Para mawala yung bula. Dito kapag ka mag-check kayo kung gumagana yung radiator ninyo, yung pag-circulate nya, dadampin nyo rito sa taas. Dapat mainit dito, medyo mainit siya. Tapos dito sa baba dapat hindi siya ganong mainit, sakto lang siya. Dapat mas malamig pa nga dito ng konti. Ayan o. So dito medyo mainit na siya, tapos dito hindi siya ganong mainit. Kasi yung coolant umiikot yan eh. So dito pinapump niya yung sa water pump, dadaan yan sa block, tas aakyat siya dito sa taas. Ngayon dito ibababa niya. So kaya 2 rows yan, napapalamig niya yung coolant, kaya nga radiator eh. So dadaan na siya dito sa baba, kaya medyo malamig ng konti rito. Yun yung purpose niya. So yun, kung mapapansin ninyo, pagka umaapaw yung coolant, ibig sabihin merong bubbles na gustong umangat, gusto niyang i-release. So normal lang yun, kasi yun yung part ng pagbi-bleed ng coolant natin dito sa radiator. So wag kayong kakabahan. So mga 10 minutes siguro nating i-bleed. Ayan lang natin na gumagana yung engine. So dito wala nang bumubulwak, okay na yan. So tatakpan na natin, tapos maglalagay na tayo ng coolant dun sa may reserve. So dito narepilan na natin dun sa reserve. So may git kalating litro rin yung nabawas oh. So bali ganito na nga pala yung itsura niya once na na-install na natin dito sa motor natin, no. Sana nagkaroon kayo ng idea. So i-focus ko lang sa radiator natin. Ay, napakapogi nung TRC Sub-Zero, grabe. Birin niyo nasa 2.7 plus lang ito kapag may voucher code kayo or kapag naka-sale. So poging pogi oh. Ayan, kapag kakargado kayo o kaya kung wala kayong magawa sa pera ninyo, pwede kayo magpalit ng radiator. So kapag bibili kayo, iwanan ko na lang yung link nito sa baba sa pin comment at dyan sa description box. So pag pinindot nyo yan, rekta Shopee na kayo. So marami na tayong pinalitan dito sa unit natin. So sa basher natin na sinasabing all stock is good, wala kasi silang pambili. Tayo gusto natin ng sakit sa ulo. So every week dapat may bagong mga piyesa tayong kinakabit dito. So yun lang, sana nag-enjoy kayo sa tutorial natin. Huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kalpa, and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. So yun lang, thanks for watching and goodbye. I know is not enough.